I can contain. Day unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship, I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see your fade rising. When I say your name, I fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me your embrace. All the lies, the fears and the doubts, all they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. All the lies, call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate rising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me your embrace. There is healing in your name. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me your embrace. Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. Lord, you comfort. Lord, you comfort, you restore our soul. Lord, you hide me, and you call me yours.
your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're showing me your sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Thank you, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Thank you, Lord. Your powerful name, Panginoon. Sige po, pwede po tayong tumayo. Tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. Sige po. Pwede po ba tayong umikot sa ating mga kapatiran? Tayo po'y makikipagkamay. Tayo po'y babati sa kanila. Amen? Sige po, ikot po tayo. Say good morning. Oh, 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 oh. Nagagalak akong makita ka, kapatid. Yan. Thank you, Lord. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Let's sing it one more time. I want to scream it out. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows truly enough, Lord. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Let's sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. Isa pa. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because let's shout, and I shout because you are good, good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Let's sing. Can I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, let's sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good,
good to me. Let's sing. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Let's sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. With a cry of praise, my heart will proclaim that you are good. You are good, Lord. You are good. In the sun rays, our life celebrates that you are good. That you are good. With a cry of praise, yes, Lord. My heart will proclaim that you are good. Na ikaw ay mabuti, O Diyos. You are good. Umulan man at umaraw. Yes, Lord. Celebrate that you are good. You are good. For that son, with a cry of praise, yes. My heart will proclaim that you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing because you are good. And I dance because you are good. And I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. Let's sing more. Ay patuloy na awit sa ating Panginoon. The holy roar of God resound. Watch the waters part before us now. Come and see what He has done for us. Tell the world of His great love. Our God, He's a God who still. Our God, He's a God. Let God arise, let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. Let God arise, let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and let's declare. Enemies will run for sure. Amen. And the church will stand, she will endure. He holds the keys of life, our Lord. There is no strength, no
final word. Our God is the God who saves. 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 Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. Our God is the God who saves. Let's declare, church. Our God is the God who saves. You mas malakas. Our God is the God. Yes, Lord. You are. Our God is the God who saves. Our God is the God who saves. Yes. Our God is the God who saves. For the last time. Our God is the God who saves. Our God is the God who saves. Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. Let God arise. Let God arise. Our God reigns now and forever. He reigns now and forever. You reign, Lord. Truly enough, you are good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo, Lord. Truly enough, you are so good in our lives, Lord. Truly enough that your name is so powerful in our lives. Truly enough that your goodness has no end, Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it one more time. Amen. I love you, Lord. Let's declare, church. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All our lives, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life
of the goodness of God. Let's sing it for one more time. All our lives. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. For the last time, let's sing, church. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness. Pwede pa po bang isa pa? Yung mas malakas para sa ating Panginoon. All my life. All my life. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. And you are so faithful. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing
of the goodness of God. Miracles, wonders, secrets I can contain. Then fall when I speak your name. I'm in awe of your greatness. Oh God, all the lies. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Yes, Lord. All the lies, all the lies, the fears and the doubts, oh they melt away. When I call on your name, when I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, all the lies. The lies, the fears and the doubts, so they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will go. Drawing me your embrace. When I say your name, when I say your name, I know there is healing. When I say
church. Lord, you hide me. Sing for the Lord. Lord, you hide me, and you call me yours. Lord, you comfort, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me. And you call me yours. In Jesus' name. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sing, sa ngalan mo, Diyos. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sige! Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. For the last time. Oh, sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Oh, let's start our worship to the Lord. Sa yakap mo, Panginoon. Salamat po, Lord. We thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Panatag ang puso ko.
may pag-ibig sa ngalan mo. Jesus, walang kulang sa yakap mo. Panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ibig. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang sa yakap mo. Panatag ang puso ko. Salamat o Diyos. Tunay na sapat ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Tunay na ang pangalan mo, Panginoon, ay makapangyarihan sa aming buhay. Tunay na ang pangalan mo, Panginoon, ang siyang nagliligtas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang siyang gumagabay sa bawat araw namin, Panginoon. And Lord, patuloy kaming kumakapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming naniniwala. Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil meron kang sinabi sa amin, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pababayaan. And we trust you, Lord. We believe, Panginoon, in your promises. Sa lahat ng pangako mo, Panginoon, yun ang aming sandigan. Yun ang aming pangahawakan, Panginoon. And so, Lord, today, Panginoon, would you guide us our heart, Panginoon? Patuloy mong iparamdam sa amin, Panginoon, kung gaano kakabuti sa bawat isa, Panginoon. And Lord, would you remind us of how powerful your name sa buhay namin, Panginoon. Nahanap-hanapin namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na wala kaming kaya, Lord, nang wala ka sa buhay namin, Panginoon. Tunay na ikaw lang ang sasapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, sa aming mapapakinggan ngayong umaga, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng natuturuan na puso, Panginoon. Malambot na puso, Panginoon, na handang magpaturo sa iyo, Panginoon. Handang magpatama, Panginoon, sa iyong mga salita. And Lord, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, ang lahat ng karangalan, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. And we welcome you on behalf of CCOF Marikina. We welcome you to our home church. Ayan. So, few announcement lang po before we start. Muli po, kami po ay maanyaya sa lahat ng mga taong naririto to join our ministry. We have a lot of ministry po to join. We have the music and worship ministry. We have the Martha ministry. We have the ushering team. We have Ignite and Faith Kids po. Ayan. Sabi nga po ni Pastor Rene, lagi niya pong sinasabi sa atin na hindi po natin pagmamayari yung mga upuan. So let's step up and join our ministry. Ayan. So dumako naman po tayo sa pagbibigay. Ayan. Marahil po natanong niyo na to sa sarili niyo, no, na Lord, nagbibigay naman ako, pero bakit parang walang nangyayari? Lord, nagbibigay naman ako, pero bakit ganon, kapos pa din? Lord, pag nagbibigay naman ako sa church, nakangiti pa nga ako pag naghuhulog ako sa basket. Pero bakit ganon, Lord? For this one, kapatid, I would just like to remind you that when we give, let us always make sure our motive is right.
Yung motibo po ng puso natin ay tama. The Lord is not after what you give. He's not after with your possession. He's not after with your finances. But He wants your heart. He wants your hearts to be changed in a way He will be glorified. The Lord wants that every time we give, we are being changed. Turning the heart full of hatred, resentment, unforgiveness, and of pride into heart like God. Alam naman po nating lahat na ang puso ng Lord ay punong-puno ng pagmamahal, ng peace, ng joy. And the Lord is so generous, merciful, and gracious. Yan. And alam niyo po ba na ang pagbibigay ay parang isang thermometer? Alam niyo po yung thermometer, di ba? So it measures yung temperature ng body natin. So sabi po nila, may narinig po akong isang preaching, sabi doon, ang pagbibigay din natin ay isang parang thermometer. It measures our faith to God. Yan. It measures kung 100% po ba yung trust natin and faith natin sa Lord na through our 10%, He will give us 100%. Ayan, kaya I encourage you mga kapatid na bago tayo magbigay sa Lord, let's pause for a moment and check our hearts. Tama ba? Tama ba yung motibo ko kung bakit ako nagbibigay? O nagbibigay lang ako dahil nagbigay yung katabi ko? So I hope and pray mga kapatid na tama yung nilalaman ng puso natin bago tayo magbigay sa Lord. Yan, and encourage everyone po to give our tithes and offering. God, sa mga taong naririto, Panginoon. And today, Panginoon, we offer you our sacrifices, O God. Bless the heart, Lord God, ng mga taong naririto. I know, Panginoon, na minsan mahirap, but we trust in you, O God, na hindi mo kami pababayaan dahil iyon ang iyong pangako at iyon ang iyong salita, Panginoon. Lord, we acknowledge you, Panginoon, that you owe everything, and what we have is just temporary, Panginoon. But still, we trust in you, Panginoon, 100% na hindi mo kami pababayaan sa araw-araw, O God. And Lord, may the sacrifices further your kingdom here on earth, Panginoon. Lord, ikaw ang madakila, mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. And nagtataka ho siguro tayo kung bakit ho marami ho yung ating attendees ngayon. Because maaga ho tayong matatapos ngayon dahil magkakaroon ho tayo ng dedication. No? Dedication po ng ating baby mamaya. So it will just be a quick message. And sa mga visitors po natin, welcome po sa ating church. Welcome po. Pwede po ba tumayo yung mga visitors? Yung mga bisita po natin, pwede lang po tumayo? Sige po, hindi po namin kayo papasayawin. Huwag po kayo mag-alala. Yan. Okay, God bless po. God bless. Sige po, makakaupo na po. Most probably, ito po yung ating mga ninong at ninang. Tama ho ba? Okay, malapit na ho ang ating December. So, hindi naman ho dahil kinuha kayo dahil para doon sa mga gift. But I believe that mamaya po yung ating dedication ay maunawaan po natin kung bakit ho tayo kinuha. But again, welcome ho sa ating church.
Ito po ay simbahan po na we worship the Lord Jesus and we believe that He is our Lord and Savior. That He died on the cross for you and me. Na tayo po ay makasalanan, pero dahil po sa pag-ibig po ng ating Panginoon, hindi lang sa pag-ibig, sa sobra-sobrang pag-ibig po ng ating Panginoon ay nagawa po niya yung kanyang ibigay, yung kanyang buhay. Now, to start off po yung ating message for today, gusto ko pong magkaroon po ng maikling throwback po doon po sa ating naging topic last week. And it's about a tug of war. No? Doon po sa mga wala po dito, we talked about the tug of war. Bakit to tug of war? Di ba ho yung tug of war? Naghihilahan. No? Sa isip at sa puso po natin, there is a battle. No? Meron pong naghihilahan sa ating puso at ating isipan. At yan po ay ang Espiritu ng Diyos, no? Sa ating mga buhay at yung dati po nating buhay. I believe na nakaranas po kayo ng ganon sa inyong buhay, no? Kung hindi man po nakaranas man kayo. Ako po nakaranas din po ako ng ganon. Sa tuwing sinasabi ko kay Lord, Lord, gusto ko na pong magseryoso, gusto ko na pong maging mabuti, gusto ko na pong maging maayos. Pero somehow merong nakikipaghilahan. And that is our flesh, yung ating laman. And God wants us to overcome. Yun po ang gusto po ng ating Panginoon. Gusto po tayo niyang palayain mula doon sa mga bagay na pilit na humahatak sa atin pabalik. Yung gusto mo nang mag-move on, Lord, gusto ko na pong mag-move on. Gusto ko na pong umayos yung aking buhay. At gusto ko na pong alisin yung mga bagay na nakakasama sa akin. Pero somehow, sabi ko nga po, there is a battle. And I pray that the Holy Spirit would just come and minister to us, give us the strength, give us the power to overcome yung mga bagay na po na ito. Amen po ba doon? And we are still in our series, The Spirit-Led Life, ngayong taon po, ngayong buwan po ng September. Before we go on, tayo po muna ay manalangin. No? Lord, we thank you for this day. We glorify you. Napakabuti niyo po, Panginoon. Napakasarap pong umawit sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, that you would just come and minister to us as we listen to your word, Lord Jesus. That as we put our hearts, yung aming mga tenga, Panginoon, ay buksan niyo po para makarinig po yung aming mga puso sa mensahe niyo po ngayong umagang ito. Dalangin ko po, Lord, sa akin po na mag-share ng inyong salita, Panginoon, ay pakalinisin niyo po ang aking isipan at puso. Gayon din, Panginoon, ang aking mga sasabihin, Panginoon, ay anoint niyo po so that you will be heard, Lord God, through me, Panginoon. At pakalinisin niyo po ang aking buhay, Panginoon. Tago niyo po ako sa likuran ng inyong cross. At gayon din, Panginoon, sa aking mga kapatid na makikinig ngayong umaga, ay makaranas din po sila ng pag-ibig, pagpapatawad, Panginoon, at kagalakan na nagmumula sa iyo, Ama. Maraming salamat, Panginoong Hesus, dahil hindi po kayo nagdalawang isip na ibigay yung iyong buhay para mamatay sa cross ng Kalbaryo. At dear Holy Spirit, we thank you because you are here in our midst. Please minister to us, minister to your servants, minister to your people. Salamat po. Kayo po ang dinadakila po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Praise God po. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, ang topic po natin, ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay it's about the ministry of the Holy Spirit. Okay? So, madalas po natin naririnig ang banal na Espiritu or Espiritu Santo. But sometimes, hindi po natin siya madalas mapag-usapan. Naririnig natin, yes, alam natin, di ba, when we pray to the Lord, we are aware that there is a Trinity. No? Meron po tayong Trinity. And sometimes yung Holy Spirit, siya po yung hindi po natin madalas na pag-uusapan. Kaya ngayong umaga pong ito, is we will talk about the ministry of the Holy Spirit. Now, kukulangin ho yung oras po natin kung pag-uusapan ho natin lahat. We will just select few, no, na kung saan po ay I hope na maka-minister po at mangusap po sa atin. So the ministry of the Holy Spirit, sino po ba
ang banal na Espiritu, who is the Holy Spirit. Now, kung aware po kayo, meron po tayong tinatawag na Godhead, okay? Or tinatawag po nating Trinity. Now, the subject of Trinity has been a puzzle for many years. Now, over the years, matagal na po yung pinagtatalunan, matagal na pong pinagdidiskusyonan, no? But really, maiintindihan po natin ang katuroan na ito, maiintindihan po natin yung tinatawag po nating Trinity sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Because without faith, kung hindi natin ilalagay yung faith natin doon, then I think mahihirapan talaga tayo because this teaching, yung Trinity mismo, is something beyond our natural. Beyond the natural. No, it's something that is supernatural. Ibig sabihin po, when we talk about the Father, the Son, and the Holy Ghost, or yung banal na Espiritu, this is something to do with our faith. Ilalagay po natin yung pananampalataya natin at i-confirm po yun ng Panginoon sa atin. Now, Hebrews chapter 11 verse 1, ano po yung sabi doon? Ang pananampalataya ay, ano po ang sabi? Pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. So may tiwala daw po tayo na mangyayari yung ating inaasahan. Ito po ay katiyakan. Ito po ay you're being sure, katiyakan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun po ang faith. Yun po ang pananampalataya. So we have to put our faith unto God. Sino po dito naniniwala kay God? Praise God, ano? At alam po natin that there is someone out there who created the heavens and the earth, who created humanity, who created the universe, who created the sun and the moon, yung ating mga kinakain, vegetable, yung plant kingdom. Sino ho nag-ulam dito kanina ng gulay? Ha? Sino kumain ng kanin? Ayan po ay galing po sa plants. And God provided those things sa atin. Sino dito nag-ulam ng sinigang, karne, mga baka, mga isda? Lahat po yan ay creation po ng ating Panginoon. And lahat po tayo ay nagbe-benefit doon sa nilikha ng Diyos para sa atin. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil tulad nga pa sinasabi ko, yung hangin na ating in-inhale and exhale ay libre. Hindi ho natin binabayaran yan. Yung tubig, ang binabayaran lang natin yung processing fee doon sa Manila Waters or Maynilad, kung saan nililinis po nila yung tubig para maging kagamit-gamit sa atin. But, yung tubig na po yun ay libre po. Dahil umuulan, iniipon lang sa dam, pero still, the cycle of water, yan po ay ginawa din po ng ating Panginoong Diyos. Imagine niyo po, wala pong tubig. No? Ano mangyayari sa atin? Walang toothbrush, okay kayo? Walang ligo-ligo. Hindi ho ba? So, may mga malilit. Di ba, pag uhaw na uhaw tayo, alam na tubig lang. Kahit mag-soft drinks ka, hindi makakwents yung uhaw mo. Tubig pa rin. Babalik pa rin tayo sa tubig. Diba yung ating mga kinakain, lahat po yan ay create po ng ating Panginoon. And how do we know that? Paano po natin malaman yon? It is by faith at pananampalataya. And I would like to pray. Sabi ko, Lord, palakasin niyo po yung aming pananampalataya. Kaya tayo, pag nagpe-pray tayo sa pagkain, nagpe-pray pa ho ba tayo habang kumakain? Praise God. At this is acknowledging that God provides for our needs. But balik po tayo dun sa Godhead, or tinatawag po nating Trinity. So ang Trinity po ay made up of 3 individual persons. And ito po ang tatlong yon. God the Father, God the Son, who is Jesus Christ, and God the Holy Spirit. So ito pong tatlong ito, God the Father is the Most High. Sa Daniel chapter 7 verse 22, mababasa po natin doon, He is called the Ancient of Days. No, hindi ho natin pwede silang sukatin sa oras. Kasi they created time. Hindi mo pwedeng ilang years na ba, ilang milyon. Hindi po.
they created time. God created time. And so, we cannot measure God using our own ilang million years na ba. Hindi po eh. Siya nga po yung gumawa nung buwan at saka araw eh. Kaya nga tayo may kinakount na 1 taon, 2 taon. Because God lives for eternity. And pag sinabi hong eternity, alam po ba natin yon? Forever. Walang katapusan. And God wants you to have a life in eternity with Him. Yun po ang plano po ng ating Panginoon sa atin. So, let's read from the Bible kung saan po ba natin makikita yung aspeto po ng pagiging Diyos po ng Father, Son, and the Holy Ghost. In Genesis chapter 1, verse 26, this is the story of creation. Sabi nito, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Let us make man in our own image. Kung papansin niyo po, likhain natin. May kausap ang Diyos. No, it is God the Son, and the Holy Spirit. He's talking to them na, alika, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, according to our image. Sila ang namamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki man o maliit. So ibig sabihin, during the creation, makikita po natin that nandun po yung Godhead, the Father, Son, and the Holy Ghost. No? Matthew chapter 3, verse 16 to 17, no, ito po ay binautismoan si Jesus sa river of Jordan. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. Nakita niyo po yon? He went up of the water. Kasi po, ang pagbabautismo po na pinagdaanan po ni Jesus ay nilulubog. Kaya po siguro nagtataka kayo, ba't kaya kailangan mag-swimming? Kasi po yun po yung time of baptism ng mga tao before. No? And maski ngayon po, so as soon as Jesus was baptized, in the Jordan River po yan, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and He saw the Spirit of God. That is the Holy Spirit, descending like a dove and alighting on Him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, with Him I will well pleased." Sino po yung tatlong karakter dyan? Jesus, na na-water baptized, nung bumukas yung langit, ano po yung nakita niya? He saw the Spirit of God, which is the Holy Spirit, and then may nagsalita. Sino yon? Galing sa langit. Sabi niya, a voice from heaven said, "This is my Son." Kapag ito yung anak ko, sino yung nagsasalita? Ama. Di ba? The Father God. So sabi niya, "This is my Son," is pertaining to Jesus, "whom I love. With Him I am well pleased." So kung titignan po natin, please na please, di ba tayo, galak na galak tayo sa ating mga anak. Tuwan-tuwa tayo, di ba? Kaya Adelie, parang, oh, cute, cute. Mahal na mahal natin yung ating mga anak. At mahal na mahal din po ng Diyos, Ama, ang Panginoong Jesus. Pero titignan niyo po yung story. Titignan niyo po yung story. Bakit namatay? Bakit hinayaan ng Ama mamatay si Jesus? It is because He laid down His life. Ibinigay po niya yung buhay niya para sa atin. Praise God. Ano pa ho? Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Again, this is Jesus speaking in the Bible. Sabi niya dito, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me.'" Ito po ay yung patapos na po siyang mamatay at siya po ay nabuhay na muli. Hello? Hindi ho nanatiling patay ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil hindi siya kayang gapiin ng kamatayan. Because on the third day, ano nangyari kay Jesus? In the third day, He rose again. Kasi nga po, wala ho siyang kasalanan.
No? Kinuha niya po yung kasalanan po natin, pero siya mismo, hindi po siya nagkasala. Kaya walang kapangyarihan yung kamatayan sa kanya. So, nabuhay siya muli after third day, ito po yung kanyang habilin sa kanyang mga alagad. Verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wow. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, even to the end of times, or to the very end of age. So we can see that the Trinity, the Father God, the Son, and the Holy Spirit are both equal. Kaya po, napakahalaga nung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, kasi right now, at this very moment, the Holy Spirit is here. The Holy Spirit ay nandirito po siya sa ating earth. Umiikot po. Nandito po siya sa ating kalagitnaan ngayon. It is the Holy Spirit. Kasi po si Jesus, sa mga hindi po nakakaalam, umakyat po siya sa langit. Tama ho ba? Nung nabuhay siya, nagstay lang siya ng ilang days, umakyat na po siya sa langit. And then sabi niya, I will pray that the Father will send the Holy Spirit. Kaya ang kasama po natin sa atin ngayon, kalagitnaan po natin, ay ang banal na Espiritu. Although omnipresent naman po si God the Father, omnipresent din ang Panginoong Hesus, but He sent us the Comforter, yung tagapagtulong po natin. Okay? So, parang ganito lang po yan, para mabigyan ko po kayo ng konting illustration at saka malinawan po tayo. Sino ho dito ang Pilipino? Pilipino. Yan, taas kamay. Okay. So, kayo po ay nakatira sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay forward. Yan. Ang Pilipinas po ay iisa, pero ito po ay may Luzon, may Visayas at Mindanao. Pero pag sinabi nating Pilipinas, iisa o marami? Iisa. Pero meron po silang mga kanya-kanyang parte. So, yan, Luzon, pag sinabi mong Luzon, Pilipinas pa rin ba? Visayas, Mindanao, Pilipinas pa rin po yan. So that is the Godhead. Ganun din po sa United States of America. Pag sinabi mong USA or America, marami pong mga, ano ba yung mga tawag dito? Hindi bansa. States. Di ba? Memorize mo ba to? Ano, kapatid? Di ba, pag nasa call center, pinapamemorize yan? Yan yung mga Pennsylvania, Connecticut, na dapat Connecticut. Oh? So, ibig sabihin po, iisa po sila, but they have many states. And ganun din po sa ating Panginoon. We have one God, but we have the Father, Son, and the Holy Ghost. And ngayon po ay pag-uusapan ho natin yung ikatatlong persona ng Diyos, which is the Holy Spirit. And we can read in the Bible na kung saan sinabi ng Panginoong Hesus, ipapadala ng Ama yung banal na Espiritu. John chapter 14 verse 15 to 16, kung iniibig ninyo ako, sabi ng Panginoong Hesus, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ko ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. He's pertaining about the Holy Spirit. Verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. So dalawang klase yung tao. Those who recognize the Holy Spirit and those who recognize. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So may dalawang klaseng tao po ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Those who recognize the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, and those who do not
recognize. Ang tanong, alin tayo doon? Alin tayo doon? Ang sabi kasi ng Panginoong Hesus, nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo, nasa atin, at mananatili siya sa inyo. Pero yung isa, hindi nakikilala ng sanlibutan, no? Hindi kasi nila tanggap ang banal na Espiritu. John chapter 14 verse 26, "But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name," nandiyan na naman yung tatlo, "He will teach you all things and bring to your remembrance of all the things that I said to you." Malinaw po ba that the Holy Spirit was sent, ipinadala, and He is here right now at this moment. Kaya mararamdaman po natin siya, and marami pong sinusulat sa Bible kung paano po siya nagmi-minister, but let me just remind you for some. So, what are the ministries of the Holy Spirit? And paano po siya makakaapekto sa ating mga pananampalataya? Now, number 1, the Holy Spirit is involved in the salvation of every believer. Ang banal na Espiritu po ay meron pong kinalaman sa pagkaligtas ng isang tao. No, ako po ay may naaral this week, and nare-remind ako palagi patungkol sa kaligtasan. No? When we talk about salvation, kapag tayo po ay sinabing ligtas, no? Sinundo ho yung dito, yung nag-impake nung nakaraang linggo, no? Ay this week lang, 'di ba? Parang nag-aantabay tayo kasi evacuation na naman, kailangan na naman nating maghanda, 'di ba? Bakit? Kasi baka tumaas na naman po yung baha dito po sa Marikina. And during the time na last month ata yun, yung binaha tayo, 'di ba? Umabot, tumaas talaga yung tubig. And somehow we need to be rescued, ma-save o mailigtas. Alala ko si Nanay Vicky, ka-chat namin kasi may group chat kami, nandun na daw siya sa ng bubong. Doon sa taguan nila sa bubong, 3rd floor. Kailangan na ho. Kaya nagpapatawag na po ng rescue or magliligtas. And imagine our life to be like that. No? Rumaragas ang tubig, tayong mga tao, dahil sa hindi natin alam, tumalon tayo, dito na. Aanurin tayo. Pero ang Panginoong Hesus, hindi siya nagdalawang isip na tumalon doon sa nagraragas ang tubig para tayo ay iligtas. Ganun ho tayo kamahal ng ating Panginoon. And Jesus, the Word of God says that He saved us. Tiniligtas tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Nasaan doon yung banal na Espiritu? Because Jesus died for us to save us from our sins. But it is the move of the Holy Spirit sa ating mga puso na nagbubukas at pinapaunawa sa atin kung gaano tayo kamahal. Alam niyo po, ito po ang katotohanan na magiging honest po ako sa inyo. Ang Pilipinas po ay tinaguri ang the only Christian nation, no? In SIA, Southeast Asia. And pag sinabi ho natin the only Christian nation, kilala ng tao, kilala ng mga Pilipino, halos karamihan, kung sino po ang Panginoong Hesus. Tama ho ba? Tama, kilala natin eh. But the problem is that sometimes, head knowledge. Alam lang na si Jesus namatay. Pero pagdating sa transformation, pagdating sa seriousness, na sineseryoso ba natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, doon ho nagkakatalo-talo. Kasi yung iba, alam lang, may Diyos na nagmahal sa atin. Ganun lang. Pero pag naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, and ang magpapaintindi po sa atin nun ay yung banal na Espiritu sa atin. Because the Holy Spirit's task,
no, para maligtas po ang tao is that He would realize, He would let us realize kung gaano po natin kailangan ng ating Panginoong Hesus. Now, we will listen to a conversation between Jesus and a man named Nicodemus. Nung sinasabi ni Nicodemus, paano ho ba makakapunta sa langit? Paano ho ba maliligtas? Yun yung tanong niya. Kayo, tinanong nyo na po ba yun sa inyong mga sarili? Paano ba ako maliligtas? Saan ba? Sa impyerno, saan pa ba? Di ba? Sino dito gusto mapunta sa langit? Pakikuha ngayong attendance, Isabel. Papadala natin kay Lord. But in reality, marahil ilan sa atin, may question mark pa. Saan ba ako pupunta? Pag ako po ang tinanong nyo personally, I would say to you, I would go to heaven. Pastor, ang yabang mo naman. Bakit dahil pastor ka? Hindi po dahil sa ginawa ko. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po siya tinawag na tagapag. Kasi kung hindi lang din si Jesus ang magliligtas, ba't pa siya pumunta? Kaya pala nating iligtas yung sarili natin. It is Jesus who loves us so much, who gave His life sa atin. And may nakausap siya. Ang pangalan po niya ay si Nicodemus. Paano ho ba makakapunta sa langit? Yun po yung tanong ni Nicodemus. And tignan natin yung ilan sa mga sagot ni Jesus. You can read that in your house or no, pero ito po yung portion po nun. John chapter 3 verse 5 to 6. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit. Sabi dito, humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again. Pastor, ano ba yan? Ba't pinag-usapan ng religion? Hindi po religion to. Ang tinatawag po nating born again dyan is experience. Kasi sabi ni Jesus, kailangan 2 beses tayong maipapanganak. Una, ay yung naipanganak tayo ngayon. Ito po yun, born of water. Nung pumutok yung panubigan ng ating mga ina, di ba ho? Sa mga nanganak na, di ba may puputok na panubigan, tayo po ay maipapanganak. Sabi dito, humans can reproduce only human life. Pero sabi ni Jesus, may pangalawang kapanganakan at yun yung kapanganakan sa spiritual. Sabi niya dito, being born of water and the Spirit. Ayan, napakahalaga po. The Holy Spirit gives birth to spiritual life. Bakit? Ano po ba yung nangyari sa ating spirit? Alam niyo po ba may tatlong, ito na naman tayo sa paulit-ulit ko sinasabi, ang tao po, meron pong 3 parte. Physical, yan, yung mga nakikita. Tingnan mo yung katabi mo, kung natutulog, ayan, physical yan yon, yung napapagod, yan yung ano. Meron po tayong tinatawag na soul. Ito po yung ating mga emosyon. Pag masaya ka, woo! Pag happy ka, pag nagugutom ka, ito po yung nararamdaman po natin. Pag malungkot tayo, kung ano man po. And lastly po yung ating spirit. So 3 po yung nandirito sa atin. So ang sabi po ng Panginoon, we have to be born in the Spirit. Dahil po yung spiritual po natin ay namatay nung the moment na kinain po ni Adan at ni Eva yung prutas. Namatay. Kaya tayo po, we are dead. Yung ating mga spiritual. But sabi po ng Panginoon, you must be reborn in the Holy Spirit. You must be born again. Again, ito po ay hindi po religion. But this is something that we experience na dating wala kang buhay, dating wala kang pag-asa, dating wala kang direction sa buhay, dating hindi mo kinikilala si Lord bilang Diyos at tagapagligtas, dating puro sarili mo lang, sarili mo lang, sarili mo lang. But when you are born again, you have a new perspective. Ang perspective mo, hindi lang hanggang dito sa earth, but until eternal life. So Jesus is our Savior and the Holy Spirit is the one who convicts us na kailangan po natin ng Diyos sa ating buhay. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid, ay
ano po, hindi po lahat ng tao ay anak po ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang anak ng Diyos yan? But, although tayo po ay, natatawa, but this is a question that we should really ask to ourselves. Kasi, lahat po ng tao ay nilikha po ng Diyos, pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pastor, ang harsh mo magsalita, Pastor. Paano po ba natin malalaman? No, tanong muna natin sa sarili natin, anak ba ako ng Diyos o hindi? Ha? Anak ng Diyos. Paano natin malalaman? We read in the Bible. If you have your Bibles, at kung wala kayong Bible, panigurado ko, meron kayong data. May data kayo, may internet, tama ho ba? You can search John chapter 1, verse 12. Again, pwede nyo pong i-google kasi ito po ay something na hindi po dapat natin kinakaligtaan at dapat iniintindi po natin. John chapter 1, verse 12. Sabi ho dito, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kanino? Kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ulitin ko po, subalit ang lahat ng tumanggap, tinanggap po ba natin ang Panginoong Hesus? At sumampalataya, naniniwala ba tayo sa Panginoong Hesus? Sa Kanya, parang wait lang po Ayan. Ay binigyan niya maging karapatan, maging anak ng Diyos. Balik na rin ho natin, vice versa. Kung sino man ang hindi tumanggap sa Panginoon at hindi sumasampalataya sa Kanya, ay hindi niya binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So you have to ask yourself, tinanggap ko na ba ang Panginoon sa aking buhay? Did I receive Him and put my trust in Him? Dahil kung hindi pa kapatid, hindi pa tayo anak ng Diyos. Marahil ito po yung first time na marinig niyo yun. But, sinabi yun ng Panginoon, He wants you. He wants us. In fact, gusto po ng Panginoon na tayo pong lahat ay maligtas at makakilala sa Kanya. Romans chapter 8, verse 16, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ano daw po? Mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin na mumuhay sa takot. Yung ating inawit kanina, naalala niyo yun? Sa ngalan mo, wala na yung takot. Ano ba yung verse nun? Hindi na ako matatakot. When I say your name, all the fears, all my fears, they came crashing. Yan yung sinasabi dyan. Kapag tayo po ay pinamumunuan ng banal na spirito, yung mga takot po natin, nadidil, nawawala. Sino ho dito may takot? Ako, may takot ako. May takot ako sa baka madisgrasya yung mga anak ko pag pumaba. May takot ako, pero dahil sa alam ko na pinapatnubayan kami ng banal na spirito, yun yung nagdadala, yun yung gumagapi. Kasi pag sinabi mong wala akong takot, ay sinungaling ka. Sabi ng Bible yun. Di ba? Hindi pwede. Kaya lang, dahil tayo po ay may ganong nararanasan, no? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, they cast away our fears. Inaalis yung dating tayo na matatakutin tayo sa mga bagay-bagay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yun po ay nawawala sa atin. Dahil meron tayong banal na spirito, yung mga kinakatakot natin sa buhay po natin, yan po ay nadidil ng ating banal na spirito. Sabi po dyan,
Sa halip, imidigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Yung dating tayo alipin ng takot, ngayon anak na po tayo ng Diyos. Pag na kay Kristo tayo. Kaya nakakatawag, kaya sabi dito, di ba? Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Praise God. And when we have the Holy Spirit, magkakaroon ho tayo ng totoong pagbabago. Kasi, na-try nyo na ba magbago? Pero bumabalik tayo dun sa problema natin. Paulit-ulit. Parang goma. No, parang ganun. Tapos mamaya, andyan na naman. Kahit na alam natin hindi tama. Why? Because we need the true conviction and true repentance sa ating Panginoon. Kailangan maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo sa atin so that the Holy Spirit may minister to us and cast away yung pag-ibig because true love cast away fears. Yung pag-ibig ni Kristo. Una po yung ministeryo ng Panginoon. Hindi po pwedeng masave lang tayo sa isip. We have to understand at maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo. Pangalawa po is that the Holy Spirit leads us in true worship. Yung totoong pagsamba. Why? Because in John chapter 4, the Lord Jesus revealed something through a conversation with a woman. May kausap siya eh. And this passage is speaking to a woman at the well. Sabi ng Panginoong Hesus, kasi may gusto ang Panginoon makuha sa kanya na sagot. Sige, sabi niya, tawagin mo yung asawa mo. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoong Hesus, tama ka. Kasi, sabi niya ganon, 5 ang iyong naging asawa at yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nagulat yung babae. Propeta po ba kayo? But before that, sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, the water that I will be giving is eternal, hindi na uubos. Kaya sabi niya, bigyan niyo po ako niyan, sir. Why? Bakit ganun po yung history ng babae? Because the woman was looking for satisfaction in human love. Naghahanap siya. Ito ba yung makakapag-feel ng empty heart ko? Ito kaya? Minsan kasi tayo naghahanap tayo ng masasatisfy yung ating hinahanap. Pansin niyo yun? Sino dito yung may nakuha kayo na gustong-gusto siguro? Pag nakuha ka to, talagang masasatisfy na ako. Nakuha mo. Di ba? Pwedeng item, pwedeng cellphone, pwedeng bahay, pwedeng lupa, pwedeng boyfriend, pwedeng asawa, pero you feel empty inside. Why? Because it is only Jesus who can give us satisfaction. Totoo po yun. Maski makuha mo ang lahat ng yaman ng mundo, kung wala kang Panginoong Hesus sa buhay mo, hindi ka masaya eh. Panandalian. Because only Jesus can satisfy our needs. He can fill the emptiness. Yung malaking butas ng puso natin, may nagnakaw nun eh. Ang nagnakaw nun yung dyablo. Kasi ayaw niya tayo mapasama sa pamilya ng Diyos. Ayaw niya makilala natin yung totoong nagbibigay ng kagalakan, which is Jesus. And ngayon, sinasabi ko po sa inyo, the Holy Spirit, Jesus wants to fill the emptiness of our hearts. Bakit dito sa kwento natin, John chapter 4, imagine niyo 5 yung naging asawa ng babae. Tapos may kasama pa siya ngayon, hindi niya asawa. So emptiness. But Jesus wants to complete our hearts through giving us His life. No? And hanggang sa napunta po yung usapan po nila sa pagsamba. Sabi ni Jesus, kasi sa Israel sila nag-usap. Sa Israel, Saan po ba dapat sumamba? Saan po ba dapat mag-worship kay Jesus? Sa God. Ang sabi ni Jesus,
John chapter 4, 23 to 24, "Yet a time is coming and now has come when," ano daw? "True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshiper the Father seeks. God is spirit, and His worshiper must worship Him in spirit and in truth." Kaya, kapatid, I challenge you, pag tayo nag-worship dito sa church, tignan natin yung puso natin. Tignan natin, tulad ng sinasabi ni Isabel kanina, tungkol dun sa tithes and offering. Sabi ni Isabel kanina, hindi naman tinitignan ni Lord yung binibigay natin eh. Bakit? God owns everything. Pag-ari niya lahat. Kulang pa yung ibibigay natin doon sa hangin na sinisinghot natin. Hindi ho ba? Sa buhay na ipinahiram niya po sa atin, kulang-kulang pa yan. Pero ano yung tinitignan ng Panginoon? Yung faith, pananampalataya natin sa Kanya. Na Lord, sayo po yung sayo. We will give back to you what is yours. And so, when we worship the Lord, pag tayo nag-aawitan, it is the Holy Spirit that gives us that kind of worship na anointed. No? Na nandun yung nangungusap ang banal na Espiritu. Kasi pwede ho tayong mag-worship tapos paglabas, same pa din. Na-experience na ba yun? Ako na-experience ko yun, worship, kahit babad ka pa, thank you, Lord. Iyak pa rin ganun. Pero kung wala yung move ng Holy Spirit, temporary, soulish, emosyon lang. Pero pagbalik sa dating buhay, dating bahay, ganun pa din. Bakit? Because we need the touch of the Holy Spirit. Amen po ba doon? Una, yung kaligtasan natin, nandun po yung leading ng Holy Spirit. Para tayo maligtas, hindi pwede tayo maligtas ng basta-basta. We need the power of the Holy Spirit para iparamdam sa atin na kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Secondly, in order to worship the Lord God, we have to be led by the Holy Spirit so that we will worship Him in spirit and in truth. Kasi may naririnig ako. Ang naririnig ko naman dati, kahit But we clap our hands for the Lord. We sing for the Lord. We kneel down for the Lord. Pag tayo lumuhod sa panalangin, yan po ay worship sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? And the last, ang pinakahuli po na ma-share ko po sa inyo na ministry ng Holy Spirit is that He is a comforter. Yan. He is a comforter. Okay? Ang comforter po na sinasabi po doon sa ating verse kanina, I think it's in John chapter 14:26, English kasi. Sabi dito, "But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
will teach you all things and bring you remembrance to all the things. So ibig sabihin, yung ipinadala po ng ating Ama na banal na Espiritu, one of His ministry is to comfort us and to help us sa mga bagay-bagay na nahihirapan ho tayo. No? The Comforter, one of the primary ministries ng banal na Espiritu is to help us and to comfort us during the times of battles in our lives. Hindi po yung bote. Battles, di ba? Hindi yun. Kasi yung Hinebra, di ba? May drawing yun. Pag nakaganon yung si San Miguel, nakaganon sa demonyo. Diba? Tama? O yung mga tumatango. Pag ininom mong ganon, pag ginanon mo, bumabaliktad. Nananalo na yung demonyo doon sa anghel. But the Holy Spirit came for us for help. Para tayo po ay tulungan sa ating journey at hindi po tayo magapi. Alam niyo po, yung comforter doon po sa Bible, ang ibig sabihin po niyan ay the one who comforts and encourages. Ibig sabihin, pinupush tayo para magpatuloy po tayo. And yung word po na ginamit sa comforter, sa Greek po, ay parakletos. Parakletos. Yan po yung ibig sabihin ng comforter. Ngayon ko lang po na, nung inaaral ko po itong message, doon ko lang po narinig yung parakletos. Yung pala ay, which is, ibig sabihin, comforter. And according to my research, ang parakletos daw po, or comforter, ay ginagamit dati doon sa New Testament times. Ito po ay in connection sa mga Roman military army. Ibig sabihin, yung parakletos ay ginagamit po kapag sa mga Roman armies. Diba? Mahilig tayong manood niyan. The Roman Empire, kilala po sila sa mga army nila. Because they are world power during that time. And kapag ikaw ay sundalo ng Romano, malakas ka. Ikaw ay matibay. Ang problema, kayo po ay ipapadala sa mga bayan-bayan para kayo po ay makipag-war. And during the time, kahit gaano ka kalakas na sundalo at alam mong gera yung pupuntahan mo, dadating yung panahon, maiisip mo, gera yung pupuntahan ko, baka hindi na ako makauwi ng buhay. Baka yung mga katabi ko to, magsipatayan to mga to. Alam mo yon? So, the soldiers during that time ay napanghihinaan ng loob. They are marching and they're going to war. Iiwan ko yung pamilya ko. And so, ang gagawin po ng Roman Empire, they will send parakletos. Habang nagmamarcha sila, they will send these men and they will do parakletos sa mga tao. Ang gagawin po nila, pag naghihina yung soldier, kaya mo yan! Tayo sasabak para sa Roma! Ang gagawin nila, i-encourage nila yung mga sundalo at sila po ay i-comfort po nila during the time of their discouragements. No? And dahil doon nabuboost yung kanilang power, yung kanilang mind na makipaggera po. Sa atin po, ano po yung connection nito? No? Ano po yung connection? Ano po yung parakletos po natin? It is so wonderful, mga kapatid, that Jesus sent, or God the Father sent the parakletos, no? The Holy Spirit to encourage us during the times of trials. And alam niyo po, wala pong reason para, di ba, pag nadapa tayo or nanghihina na tayo, Lord, we need your power. We need your Holy Spirit. Lord, we need your touch para ako po ay mabuhay na muli. Ako po ay magkaroon ng buhay na muli. Magkaroon ulit ng panibig. Bakit? Discouraged na ako eh. Ang daming pinagdaanan sa akin eh. Wala na, parang babagsak na yata yung tuka. Di ba? Wala na. Suko na ako. But the Holy Spirit, if we allow Him, will come. And parakletos, He will comfort us. He will give us the power to move again.
may papanood po ako sa inyong maikling video. And this is ito po ay isa pong illustration kung ano po yung Parakletos. Now, after this, we will pray and we will proceed po sa ating dedication po ng ating baby. So, panoorin po natin. Ito po ay isa pong video clip na nakuha po natin sa movie po na Facing the Giant. Ang background po ng story na to is sila po ay mga football players. Kaya lang, maliit lang po sila. Kaya ang title, Facing the Giants, kasi yung kalaban po nila, sobrang mga malalakas at malalaki. So, nadidisheartened sila. Parang nadidiscourage sila na parang wala na yata eh. Ano? So, panoorin po natin saglit yung clip na ito from Facing the Giant. Ay, walang music. Ano? Wait lang po. Sa BLC yan. Ulitin po natin. Ano?
Okay, palakpakan naman natin ang Panginoon. Oh? Sabi po doon, who's next? And how do we relate? Minsan tayo yun eh. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo yan, anak. Kaya mo yan. Start tayo, sige, Lord, kaya. Pero dumating yung time na ang hirap. Ang hirap pala, Lord. Ang hirap palang sumunod sa'yo, Lord. It hurts, it hurts. Sabi nila, I know you hurt, pero kaya mo yan. Kasi expected po niya, kalahati lang. Pero nung naka-blindfold siya, and yung faith niya, sumusunod siya sa Panginoon. Kahit mahirap, the coach is still there encouraging him. And yan po kapatid, yung isang example po ng pag-comfort po sa atin ng Panginoon. And there are times in our lives, hindi ko kasi kayo kilala, but the Holy Spirit knows you. Parang minsan ma-discourage tayo, minsan dadaan tayo sa, ang hirap naman Lord ng buhay, daming pinagdadaan ng problema, parang susuko na ako. But the Holy Spirit is trying to say, kaya mo yan. Kaya mo yan. I can give you the strength. Lord, ang hirap naman, buhayin yung pamilya ko, hirap naman, but you have to continue because you have to put your faith in God that He knows what's best for you at ikaw ay dadalhin niya doon sa victory katulad nung ating napanood. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let's sing. Yung kantahin natin, yung ano. Let's worship the Lord and I will extend for 5 minutes lang po. Then we'll go to the miracles, wonders, secrets I can contain. Lay and fall and I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies. All the lies. yung mga kasinungalingan, yung mga takot natin, pag-aalinlangan, suko natin sa Panginoon. Hallelujah. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship, I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. There is healing. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer alive. Wala nang pagkukulang. When I say Hallelujah. your name, Merong paghilom. you're drawing Thank you, Jesus. me your embrace. Sa ngalan mo, Hallelujah. Let's sing. sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Yes, Lord. You satisfy Sa us. yakap Yes, Lord mo, Jesus. panatag ang puso ko. Yes, Lord. Sa ngalan mo, Jesus,
may pag-ilong sa ngalan mo. Jesus, walang kulang sa yakap mo. Panatag ang puso ko sa ngalan mo. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang sa yakap mo. Panatag ang puso ko. Oh. Let's sing for the last time. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ilong. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Yan po ang panalangin po natin ngayong umagang ito. Marahil meron tayong dinadalang sakit, hinanakit. Again, I do not know your past, but this song just ministers to us. It's time to let go. It's time to pakawalan mo na. Kasi yan yung nagpapabigat sa atin. Mga past, hindi tayo makamove on. But it's high time, kapatid. Tignan mo yung puso mo ngayon. Allow the Holy Spirit to just minister to you right now. Because He wants to take away. Gusto niyang alisin yung tinik na paulit-ulit na nakakaranas ka ng sakit. Every time na natatouch yung topic na pag-uusapan, naaalala mo, nandun yung tinik. Pero gusto ng Panginoong Hesus, gusto ng Banal na Espiritu ngayong umagang ito, bunutin para ikaw ay tuluyan ng makalaya. We also worship the Lord. Inawit din natin walang pagkukulang. And this not only pertains about the money, kinakapos palagi, parang kulang palagi, but sa puso ba natin, meron tayong hinahanap na hindi natin makita kung saan man. There's something in this life that we're searching for. And probably, mga kapatid, this is the right time that we acknowledge God, the Holy Spirit, Jesus, napapasukin siya sa ating buhay. Pinapasok mo na lahat sa buhay mo. Trinay mo na lahat ng bagay na yan. Pero still, you feel empty. And Jesus is knocking at the door of your heart. Will you allow me to enter your heart? Will you allow me to have fellowship in your life? Will you allow me to feel the emptiness of your heart? Hallelujah. Kasi sa ngalan ng Panginoong Hesus, walang pagkukulang. Hallelujah. Some of us here, probably, may pagkukulang sa yakap ng mga magulang nila. Hinahanap-hanap niyo yun. And sinasabi ng Panginoon that He is the comforter. And kung ano man yung naging pagkukulang ng ating mga mahal sa buhay sa atin, is that He is ready to turn that bitterness into something that will testify for His goodness. Kaya kapatid, just allow the Holy Spirit, just allow the Lord to minister to you.
Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Unang-una sa buhay na ibinigay niyo para sa amin, para kami po ay maligtas, magkaroon ng panibagong pag-asa. Banal na Espiritu, maraming salamat po. At kami po ay ginagabayan po ninyo. At kami po, Panginoon, ay kino-comfort ninyo. Kami po ay ini-encourage po ninyo during times of battles, during times of discouragements na akala namin hindi na namin kaya, Panginoon. But you are here. You are here. You are here in our lives. You are pushing us up. You are pushing us up. At binibigyan niyo po kami ng strength, Lord God, to go on in our life. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Father God. At kami po ay ginagabayan po ninyo. Thank you, Lord. We bless this day and we honor you. Kayo po ang itinataas po namin sa lugar nito. We glorify you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. And palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah! Shout the name of Jesus! Jesus! Thank you, Lord. Tayo po ay makakaupo po muna.